Aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilayhim malaka. At ginusto, ninais ng Allah na bigyan sila ng pagsubok at nagpadala ang Allah sa kanila ng anghel. وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magbabahagi na naman tayo ng kaalaman mula sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinamagatan natin na ang tatlong lalaki na sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong babanggitin ko na hadith, ito po ay hadith na napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim. Sino nga ba itong tatlo na binigyan ng Allah ng pagsubok at nang sa ganun ay mapulutan natin ng aral ang kanilang kwento? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, hadis na naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan nawasin ng Allah, katotohanan na narinig niya ang propeta sallallahu alayhi wa sallam na kanyang sinabi, inna thalathatan min bani Israel, katotohanan na may tatlong lalaki mula sa angkan ng Israel na abras, yung isa sa kanila ay mayroong sakit na kitong, may sakit siya sa balat, o tinatawag nila sa Tagalog na kitong. Wa aqra, at yung lalaki ay may sakit sa ulo na nagagasgas o na natatanggal ang kanyang buhok, as in wala na siyang buhok, yung pangalawa. Wa a'ma, at yung pangatlo mula sa kanila ay bulag. So tatlong lalaki, may sakit sa balat, tinatawag na kitong, at may sakit sa ulo na nalalagas ang kanyang buhok hanggang sa wala nang natira, at ang pangatlo sa kanila ay bulag. Aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilayhim malaka. At ginusto, ninais ng Allah na bigyan sila ng pagsubok at nagpadala ang Allah sa kanila ng anghel. Fa'atal abrasa faqal, dumating ang anghel. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng anghel, at unang pinuntahan ng anghel ay yung lalaki na may sakit sa kitong, ay may sakit sa balat, o tinatawag nilang kitong. Faqala ayu shay'in ahabbu ilayk, ano bang pinakamainam na bagay na gusto mo? So binigyan siya ng parang wish, kahilingan. Faqala lawnun hasan wa jildun hasan, sabi niya, gusto kong magkaroon ng magandang kulay, gusto kong magkaroon sa katawan ko ng magandang kulay, wa jildun hasan, at magkaroon ng magandang gusto kong magkaroon, sabi niya, ng magandang kulay at magandang balat. وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدِرَنِي النَّاسِ, at upang mawala yung bagay na kung saan ay kinandidirian ako ng mga tao. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا, at hinaplos ng anghel yung kanyang balat, at dito ay nawala ang sakit niya. وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا, at binigyan siya ng Allah ng napakagandang kulay sa kanyang katawan. Qal, pagkatapos ay tinanong siya ng anghel, فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ, anong kayamanan ang pinakagusto mo? Kung ikaw ay hihiling ng kayamanan, sabi ng anghel, ano bang kayamanan ang gusto mo? Qala al-ibil, aw qala al-baqar, shakka rawi. So sabi niya, kamilyo o baka. So yung nagsalaysay ng hadith ay hindi siya sure kung ano ba yung pinili nung lalaking ito. Fa'utiya naqatan ushara faqala barakallahu laka fiha. So binigyan siya ng anghel ng inahing kamilyo, faqala barakallahu laka fiha, at biyayaan ka nawa ng Allah dito sa kamilyong ito. Naway magdumami ang kamilyong ito. Fa'atal aqra faqala,
pagkatapos ng anghel puntahan yung lalaki na may sakit sa balat at gumaling at binigyan ng kamilyo, sumunod na pinuntahan niya ay ang lalaki na may sakit sa ulo na nalalagas ang kanyang buhok. Faqala, ayu shay'in ahabbu ilayk? Ano bang bagay ang pinakagusto mo? Sabi niya. Qala sya'run hasan, gusto ko, sabi niya, na magkaroon ako ng magandang buhok. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qadarani an-nas, at mawala sa akin yung bagay na kinandidirian sa akin ng mga tao. Famasahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana, at hinaplos nung anghel ang kanyang ulo at dito ay nagkaroon siya ng magandang buhok. Qala fa ayyul mali ahabbu ilayk? Anong kayamanan ang pinakagusto mo? Qala al-baqar, sabi niya, gusto ko ng baka. Fa utiya baqaratan hamila, so binigyan siya ng baka na buntis. Wa qala barakallahu laka fiha, at ganoon din ang sinabi niya sa pangalawa, naway biyayaan ka ng Allah at magkaroon ng blessing ang baka mo na ito, naway dumami ang bakang to. Fa atal a'ma fa qala, pagkatapos niyang puntahan yung pangalawa, pinuntahan niya yung pangatlong lalaki na bulag at tinanong niya, sabi niya, ayu shay'in ahabbu ilayk? Anong bagay ang pinakagusto mo? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiru an-nas. Ang hiling ko, sabi niya, sa Allah ay ibalik niya sa akin ng aking mata, nang sa ganun ay makita ko ang mga tao. Famasahu faraddallahu ilayhi basarahu, at hinaplos nung anghel ang kanyang mata at ibinalik ng Allah ang kanyang paningin. Qala fa ayyul mali ahabbu ilayk? Ano bang kayamanan ang pinaka gusto mo? Qala al-ghanam, sabi niya, kambing. Fa utiya syatan walidan, at binigyan siya ng tupa na palaanak. Ang binigay sa kanya ng tupa ay marami kong mga anak. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Hanggat sa yung tatlong ito, mga kapatid, ay sobrang yumaman sila. Nawala na yung kanilang sakit, nalunas, nagamot ang kanilang sakit sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila alam na ito ay pagsubok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung isa, nagkaroon siya ng ranso. Nagkaroon siya ng ranso ng kamilyo. Sobrang dami ng kamil. Yung isa naman ay nagkaroon ng ranso ng baka. Yung isa naman, yung pangatlo, ay nagkaroon ng ranso ng kambing. So, napakayaman nila. Sobrang dami na ng kanilang alagang hayop. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Itong anghel ngayon ay nagkatawang tao, kagaya kagaya niya na mayroon ding sakit na kitong. Yung anghel, nagkatawang tao na may sakit nga sa balat. Faqala rajulun miskin, qad inqata'at bi al-hibal fi safari. So, nagkatawang mahirap. Binalikan niya yung mga tatlo. Yung tatlo na yun na binigyan ng Allah ng pagsubok. At sabi niya sa kanila, ako ay lalaking mahirap. Galing ako sa paglalakbay. At naputol, sabi niya, naubos ang aking baon. So ngayon, sinusubok na sila. فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ. So wala na, sabi niya, makakatulong sa akin ngayon, sa aking problema, sa pagkain, maliban sa kapahintulutan ng Allah at sa iyo, sabi niya. Ikaw na lang, sabi niya, magkatapos ng Allah, na pagkatapos ikaw, baka sakaling matulungan mo ako kasi wala na akong makakain. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal-jild al-hasan wal-mal. Sabi niya, humihiling ako sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ngalan ng Allah, na siyang nagbigay sa iyo ng magandang balat, magandang kulay at kayamanan. Humihiling ako sa ngalan ng Allah na siyang nagbigay sa iyo ng meron ka ngayon. Naway bigyan mo ako ng tulong. Ataballagu bihi fi safari, bigyan mo ako, sabi niya, ng kamil. Biruin mo, kamilyo ang hinihingi niya. Na sana magamit ko sa paglalakbay ko upang makarating ako sa aking paruruunan. So anong sagot ng lalaki na binigyan ng Allah ng kamilyo at ginamot ang kanyang sakit? Sabi niya, ito ang sinagot niya sa kanya, qala al-huquq al-kathira. Sabi niya, pasensya na, marami akong binabayarang utang eh. Hindi kita mabibigyan ng kamilyo, samantalang napakadami niyang kamilyo, pero naging madamot. Samantala yung kayamanan na mayroon siya ay pagsubok sa kanya. Sabi niya, hindi kita mabibigyan ng kamilyo, hindi kita matutulungan, sabi niya, dahil marami akong utang. Subhanallah. Faqala ka'anni a'rifuka. Sabi nung anghel, para bang kilala kita, sabi niya. Sabi nung anghel, kasi alam nung anghel naman talaga na siya yung inutusan na bigyan sila ng pagsubok, bigyan sila ng baka, kamilyo, tupa, magamot mula sa kanilang anumang dinadamdam.
Sabi na parang kilala kita, sabi nung anghel. Pero nagkatawang tao siya. Alam takun abras yaqdiruka an-nas faqiran fa'ataka Allah. Hindi ba't ikaw yung lalaki na may kitong? May sakit sa balat at isa kang mahirap na tao na binigyan ka lamang ng Allah kung anong mayroon ka ngayon? Faqala, ang sagot niya doon sa anghel, inna mawarithtu hadha al-mala kabiran an kabir. Ito ang isinagot niya sa anghel. Sabi niya, hindi totoo yan. Sabi niya, bagkus itong kayamanan na mayroon ako ay naman ako sa aking mga ninuno. So nagsinungaling siya ngayon. Yung mayroon ako, sabi niya ngayon, ay hindi ito binigay sa akin ng Allah. Ito ay naman ako mula sa aking mga kaninunuan. Faqala, in kunta kadiban, pasayyarakallahu ila ma kunt. At kung sabi ng anghel, ikaw man ay nagsisinungaling, naway ibalik ka ng Allah sa kung ano ang pinanggalingan mo. Ibalik ng Allah na wala kang pera, wala kang kamilyo, at wala kang anumang pag-aari, at ibalik ng Allah ang sakit mo. Subhanallah. So, tindi ng pagsubok. Siyempre, nagsinungaling siya eh. So, ibinalik ng Allah yung kanyang sakit. Dahil hindi siya nagpasalamat at nagsinungaling pa sa pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah. Pumunta siya sa pangalawang lalaki na may sakit sa ulo, nalalagas ang kanyang buhok. وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي سُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. At siya naman ay pumunta dun sa kalbo na ginaya ang kanyang itsura, na wala rin siyang buhok. فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا. Pagkatapos ay ang sinabi rin ng anghel na ito na nagkatawang tao, kagaya ng sinabi niya nung una, وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا. At ang sagot ng lalaki na ito na binigyan ng Allah ng baka at nagamot sa ulo niya, ganoon din ang sagot niya kagaya nung nauna. Sabi niya, pasensya na, sabi niya, marami rin akong mga binabayarang utang, hindi kita matutulungan. Faqala, in kunta kadiban, pasayyaraka Allahu ila ma kunt. At kung sabi niya, ikaw man ay nagsisinungaling, kasi sabi niya, namana daw niya yung mga baka na mayroon siya. Kaya sabi ng anghel, kung ikaw man ay nagsisinungaling, ay ibalik ka nawa ng Allah sa kung ano ang pinanggalingan mo. So, bumalik kasi, pagsubok, bumalik ang kanyang sakit, naging zero, walang natira sa kanya. Kasi hindi siya nagpasalamat sa Allah. Wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. Pagkatapos ay pinuntahan yung pangatlong lalaki na bulag. Ginaya niya yung lalaki na bulag noon, na nagbubulag-bulagan din yung anghel. Faqala rajul miskinun wa ibn sabil inqata'at bi al-hibal fi safari. Sabi niya, tunay na ako ay biyahero at naputol, sabi niya, naubos ang aking baon, at fala balagha lil yawma illa billahi thumma bik. Sabi niya, tunay na wala nang makakatulong sa akin maliban sa Allah at sa iyo. Kumbaga, pag hindi mo ko pinakain ngayon, wala na akong hindi na ako makakarating sa aking paruruunan. As'aluka billadhi radda alayka basaraka shatan atabalaghu biha fi safari. Humihiling ako sa pasangalan ng Allah, sabi niya, ay humihiling ako, sabi niya, nabigyan mo ako ng kahit isang tupa lang, nang sa ganun makarating ako sa aking pupuntahan. Faqala, ito ang sagot ng pangatlong lalaki. So, titingnan ngayon kung sino talaga ang papasa sa kanila sa pagsubok ng Allah. Faqala, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Sabi niya, noon, bulag ako. Parang gusto niya sabihin na kagaya mo. Bulag ako, kagaya mo. Fakhud ma shi't wada ma shi't. Sabi niya, bahala ka na, kunin mo na saan man ang gusto mo sa mga tupa ko na yan. Kunin mo na kahit saan ang gusto mo sa mga kambing na yan. Sabi niya na mayroon ako. Gusto mong kunin lahat, kunin mo. Gusto mong magtira ka. Subhanallah. Tingnan niyo yung pangatlo. Talagang pumasa, nagpasalamat. Yung kayamanan na mayroon siya, hindi na sinasabing ito ay aking minana at siya ay nagdamot at hindi nagbigay. Bagkus sabi niya, yan ay parang ipinagkatiwala lang sa akin ng Allah at ginamot niya ako mula sa aking mata, mula sa pagiging bulag at ibinalik niya ang aking paningin. Kaya nagpapasalamat ako, sabi niya sa Allah. Kaya bahala ka na sa mga tupa ko na yan. Ilan ang dalhin mo, ilan ang kaya mong kunin, ilan ang iiwanan mo sa akin, bahala ka na, sabi niya. Subhanallah, tingnan niyo yung lalaking ito na binigyan ng Allah ng pagsubok, siya ay tunay na pumasa. Wallahi, sabi niya, sumusumpa ako sa Allah. Ma ajhaduka al-yawm bi shay'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Kailanman hindi kita sisisihin, sabi niya, hindi ako makikipagtalo sa iyo, ano man ang kukunin mo diyan. Kailanman hindi ako magrereklamo, kahit ilan ang kunin mo, kahit ilan ang iwanan mo para sa akin, dahil ibinibigay ko sa iyo para sa Allah.
Faqala, ang sagot sa kanya ng anghel, amsik malaka fa innama ibtulitum. Sabi niya, panatilihin mo ang kayamanan mo ngayon, hawakan mo na yan, dahil katotohanan na sinubok lamang kayo ng Allah. Faqad radiyallahu anka, at tunay na kinalugdan ka ng Allah dahil pumasa ka sa pagsubok. Wasakhita ala sahibaik, at tunay na nagalit ang Allah doon sa dalawang kasama mo. Hadis na muttafaqun alayh. So ang mapupulot natin na aral, yun po ang kabuuan ng hadis na binasa ko, hadis na napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim. Ibig sabihin ng kapupulutan natin dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maaaring magkaroon tayo ng kayamanan, magandang trabaho, magandang pananim o magandang pamumuhay. So maaaring ito ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos wag po tayong maging madamot na hindi mo alam na nagpaulan ng Allah para tumubo yung halaman mo, hindi mo alam na sa kapahintulutan ng Allah nagkaroon ka ng magandang trabaho, hindi mo alam sa kapahintulutan ng Allah ay binigyan ka ng maraming kaalaman, hindi mo alam sa kapahintulutan ng Allah ay ikaw ay namumuhay ng maluwag ngayon, tapos magiging madamot ka. So wag kang magiging madamot, kapatid, baka pagsubok ng Allah yan sa'yo, dahil lahat ay pagsubok ng Allah siyempre. So hindi mo alam na baka bawiin ng Allah sa iyo ang mga mayroon ka dahil sa pagiging madamot mo at hindi ka marunong magpasalamat. Naway makapulot tayo ng aral sa tinalakay natin ngayon. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر